Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat Kabanata po. 1811. Ang ikaapat na matanda ay paulit-ulit na umiling, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Paano niya naisip na ang isang pangpitong baitang ultimate god level fighter ay talagang mapapasabog ang isang 9th grade fighter ng isang suntok lang? Itong brat na nauna sa kanya ay nakakatakot ng 2 grades na mas mababa kaysa sa kanya. 2 F***ing grades ng cultivation. Paano ba talaga siya itataboy ng brat na iyon ng ganoon lang? Hindi masama, walang pakialam na tiningnan ni Jack ang kanyang kamao. Tila kontento na siya sa lakas niya ngayon. Noong siya ay nasa ikaapat na baitang ultimate god level, nagawa niyang pumatay ng isang ikapitong baitang manlalaban, at sa oras na iyon, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang ikawalong baitang ultimate god level fighter. Ngayon ay napataas na niya ang kanyang martial level ng 3 press ng sabay-sabay, at nagawa niyang talunin ang isang manlalaban sa ika-9 na baitang. Ito ang nagparamdam kay Jack na marahil, maaari rin niyang labanan ang isang first grade soul penetrating level fighter. Ikaw itong bastos na brat. Sa tingin mo ay mananalo ka laban sa akin dahil lang sa mas malakas ka. Huwag mong kalimutan, mas mataas at mas maganda ang cultivation level ko kaysa sa iyo. Mas makapal at mas mayaman ang chi energy ko kaysa sa iyo, at isa akong elder ng Bloodshed Clan. Mas makapangyarihan at mas matatag ang martial arts training ko kaysa sa iyo. Bumalat ang galit sa ikaapat na matanda nang makita niya ang mapang-asar na mukha ni Jack. Sa sobrang galit niya ay naging asul ang mukha niya sa isang segundo. Pagkatapos ay pinakilos niya ang kanyang chi energy at bumuo ng isang napakalaking aura na tigre. Ang malaking aura na tigre ay 12 ng talampakan ng taas at mukhang makapangyarihan at makapangyarihan. Ang gayong malaking aura na tigre ay halos hindi napapansin. Kaya naman, nasaksihan ng ilang mga disipulo ng Bloodshed Clan ang malaking tigre na ito mula sa malayo sa labas ng kagubatan. Tingnan mo, doon. Ang aura tigre na iyon ay parang martial technique ng ating 4th elder. Lumipad pa itaas ang isa sa mga alagad at napasigaw sa pananibik. Alam nilang lahat na ang martial skill na ito ng 4th elder ay napakalakas, at halos hindi nila makita ang paghahagis nito. Tunay silang mapalad na masaksihan ang gayong tagpo mula sa malayo ngayon, bagamat ito ay malayo, ito ay napakabukas na mata para sa kanila. Wow! Sino ang ibang partido na talagang mapipilit ang ating pang-apat na elder na gawin ang pamamaraang ito? Matapos marinig ang bulalas ng disipulo, agad na lumipad pataas ang unang elder pati na rin si Edward Gray upang pagtibayin ang kasabihan. Gayunpaman, dahil masyadong malayo ang distansya, hindi nila makita kung sino ang kinakalaban ng ikaapat na elder. Dahil din sa layo, parang kasing laki ng hinlalaki ng tao ang dambuhalang aura na tigre na iyon. Mukhang nakasalubong ng 4th elder ang ilang elite fighters ng 9 army ngayon, at ang elite fighter na iyon ay dapat nasa ikapitong grado man lang ng ultimate god realm. Kung hindi gagamitin ng 4th elder ang teknik na ito. Ang teknik na ito ay 3rd grade elementary level martial skill. Malumanay na nagsalita ang unang elder at isang mahinahong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang pangalawang elder, gayunpaman, ay hindi sumang-ayon. Sa palagay ko ay hindi. Kung ang kalaban ay isang pangpitong baitang ultimate god level fighter lamang, kailangan ba ng 4th elder na magsagawa ng ganoong kalakas na kasanayan sa militar? Hindi ba ito ay tulad ng pagbagsak ng langaw sa isang gulong? Ang paggamit ng gayong martial skill ay isang pag-aaksaya lamang ng chi energy. Tama ka, pangalawang elder. Ngunit, kahit sino pa ang kalaban, tiyak na siya ay isang patay na karne ngayong ginagamit ng pang-apat na elder ang kasanayang ito. Tumawa ng malakas si Edward kasama ang unang elder. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napawi ang kanyang pagtawa. Mula sa kinaroroonan niya ngayon, nakita niya ang 2 malalaking kamao na parang dragon na lumilitaw sa hangin sa ibabaw ng kagubatan. Ang mga kamao na iyon ay napakalaki at hindi gaanong maliit kaysa sa napakalaking aura na tigre. Napakalaki ng mga ito na kahit ang mga nasa malayo sa pinangyarihan ay kitang-kita na ang 2 dragon na hugis kamao. What the hell? Hindi ba ito isang 3rd grade intermediate level martial technique, ang Twin Dragon's Feast? Napabuntong hininga ang pangalawang elder nang makita niya ang mga kamao. What the F*** happened? Walang sino mang tao ang makakagawa ng kasanayang ito. At sino ang taong ito na kayang gawin ang martial skill na ito sa ganoong antas? Nakikipag-away ba ang 4th elder sa isang malakas na tao mula sa ating angkan?
Ang unang Elder at ang iba ay natulala sa bagong nasaksihang eksena, natarante sila. Ang gayong malakas na manlalaban ay hindi makikita sa kagubatan, lagi silang nasa labas ng kagubatan. Kaya sino ang nakikipag-away sa 4th Elder dito ngayon? The Twin Dragon's Feast. Nakuha mo ang skill na ito. Paano ito posible? Habang ang unang Elder at ang pinuno ng Bloodshed Clan ay nalilito tungkol sa sitwasyon, ang ika-4 na Elder ay parehong namangha sa mismong sandaling ito. Hindi niya akalain na ang brat na ito na nauna sa kanya ay talagang nakakaalam at nakakuha ng kasanayan sa militar ng Bloodshed Clan. Bukod dito, ang nakakatakot na Twin Dragon Fist na ito ay isa sa pinakamahirap na diskarte na gustong makuha ng karamihan sa kanila. Hey! Simple lang. Pinatay ko ang iyong mga tao at nakuha ko ang Martial Tome mula sa Martial Ring, at natural, matututunan ko at makuha ang martial skill na ito. Tumawa ng walang pakialam si Jack. Ang kanyang hindi nababagabag na tono at ekspresyon ay labis na nagulat sa ika-4 na Elder. Ayon sa sinabi ni Jack, hindi ba ibig sabihin noon ay natutunan at na-practice lang niya ang teknik na ito, hindi pa lang noon. Talagang master ang brat na ito sa mga masters. Brat, sino ka ba? Talagang walang paraan na may ganoong master sa 9 Army. Ang ika-4 na Elder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Jack sa kanyang mga mata na puno ng malisya at puot. Kung patuloy na lumaki ang brat na ito, wala sa kanila ang makakatalo sa kanya. Hindi ka maniniwala sa akin kahit na sabihin ko sa iyo na ako ay mula sa abandonadong mundo. Napangiti ng mapait si Jack, at pagkatapos ay may kilati sa kanyang isipan, ang dalawang malalaking kamao na hugis dragon ay itinaboy. Naramdaman ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ng chi sa pag-atake ni Jack, ang ika-4 na Elder ay ganap na nabigla. Pagkatapos ay naging seryoso siya at medyo determinado, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nag-inject ng mas maraming chi energy sa kanyang napakalaking aura na tigre. Noon lamang niya ginawa ang higanting tigre na sumugod kay Jack. Dagendong. Ang higanting tigre ay nagpakawala ng isang nakakatakot na ungol habang ito ay sumisingil. Umalangaw sa kalangitan ang nakagugulat na Dagendong na tumago sa kagubatan. Dagendong. Sa kabilang banda, naglabas din ng tunog ng Dagendong ng dragon ang kambal na kamao ng dragon ni Jack. Ang eksena ng labanan ay kahawig ng isang epikong labanan sa pagitan ng isang dragon at isang tigre. Boom! Agad na bumagsak ang dalawang malalaking kamao sa napakalaking aura na tigre. Isang puting sinag ng liwanag ang kumislap sa sandaling nagbanggaan ang dalawang pag-atake ng chi na nabulag sa mga saksi. No way! Ang 4th Elder natin ay walang kalaban-laban sa kabilang partido. Sino ba siya? Siguradong hindi galing sa clan ko ang taong iyon. Nandito lahat ang malalakas na manlalaban sa clan ko at siguradong hindi tayo magpapatalo sa 4th Elder. Nang mapansin na ang malalaking kamao ay unti-unting nang ibabaw sa labanan, ang unang Elder ay nagsimulang pawisan sa takot. Ang pangalawang Elder, sa kabilang banda, ay nagpahayag ng kanyang mga pag-aalala. Unang Elder, natatakot ako na ang kasalukuyang nasa pakikipaglaban sa ika-4 na Elder ay siya rin ang pumatay sa iyong disipulo, si Simon. Ang taong iyon ba ay mula sa Siyam na Hukbo? Ngunit, hindi rin iyon posible. Kilala natin ang lahat ng malalakas na tao sa Siyam na Hukbo at sila ay nasa kanilang mga kuta ngayon. Moherf * Sacker. Kailangan kong pumunta at tingnan mabuti. Ang galit ay dumaloy sa unang Elder na parang lava. Sa isang iglap, diretso siyang lumipad sa larangan ng digmaan. Masyado silang malayo sa atin, unang Elder. Huli na para pumunta doon ngayon. Ang pangalawang Elder, si Edward, at ang iba ay lumipad din sa langit, at nang makita nila na ang unang Elder ay dumiretso sa larangan ng digmaan ng hindi lumilingon, wala silang ibang nagawa kundi ang habulin siya. Boom! Ang malaking mabangis na tigre ay naputol, gayunpaman, ang dalawang malalaking kamao ng dragon ay naging bahagyang maaninag at mapurol. Bagamat ang enerhiyang chi nito ay nabawasan ng malaki, ito ay napakatibay at malakas pa rin, na nagdadala ng maraming enerhiyang chi. Ang mga kamao ng dragon ay dumiretso sa ika-4 na Elder ng walang awa. *6. Hindi pwede. Hindi pwede. Habang pinagmamasdan ng dalawang malalaking kamao na paparating sa kanya, ang ika-4 na Elder ay napasigaw sa kawalan ng pag-asa, ang kanyang mga binti ay nanginginig sa takot at ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at nanlalamig. Sa wakas, sa kanyang nakakatakot na mga mata, ang dalawang malalaking kamao ng dragon ay dumapo sa kanyang katawan, natangay siya at bumagsak siya sa lupa, ng malakas. Ang eksena ay isang madugong gulo at halos hindi na makilala ng isa ang ika-4 na Elder. Si Jack ay commandant, lumipad pababa, at hinubad ang kanyang martial ring, pagkatapos ay mabilis na ginintuan patungo kay Nash at sa iba pa. Go! Aalis na tayo sa lugar na ito ngayon.
Masyadong malaki ang kaguluhan, at natatakot ako na may ibang malalakas na manlalaban na darating dito, kasama na ang Master of the Bloodshed Clan. Natatakot ako na lahat ng powerhouse na iyon ay darating. Kabanata 1813. Young Master Jack, pinatay mo talaga ang matandang iyon sa 9th grade Ultimate God level. Tumingin si Melody kay Jack na may mga expectations na nakasulat sa buong mukha niya. Napatingin din si Nash at ang iba kay Jack na gusto talaga nilang malaman ang ending. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isa sa mga elder ng Bloodshed Clan at maaaring ituring na isa sa mga nangungunang kapangyarihan ng Bloodshed Clan. Tumango si Jack. Oo, pinatay ko siya. Hindi ako natatakot ngayon kahit na kailangan kong labanan ang Sect Master ng Bloodshed Clan dahil baka mapatay ko siya. Gayunpaman, hindi ito gagana kung masyadong marami sa kanilang mga tao ang darating. Hindi ko kayo mapoprotektahan. Halika, umalis na tayo. Mabilis na inakay ni Jack ang mga taong iyon palayo sa lugar pagkatapos niyang magsalita. Mga 10 minuto pagkatapos nilang umalis, humigit kumulang 100 ng tao ang lumitaw sa lugar. Ang mga taong ito ay alinman sa mga matatanda o mga patron ng Bloodshed Clan. Lahat sila ay nakatingin sa katawan sa lupa na may malungkot at galit na mga mukha. Pang-apat na elder. Lumipad pababa ang unang elder at direktang lumuhod sa harap ng ika-4 na elder, ika-4 na elder. Bakit? Bakit ka namatay sa napakasamang kamatayan? Sino ang pumatay sa iyo? Talagang ipaghihiganti kita. Siguradong ipaghihiganti ka namin. Ang pang-4 na elder ay may magandang relasyon sa unang elder ngunit kahit anong tawag sa kanya ng unang elder, ang ika-4 na elder ay patay na at hindi na humihinga. Sino iyon? Maaari ba talagang isang tao mula sa 9 armies na nasa 9th grade Ultimate God level? Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Edward at sobrang sama ng pakiramdam niya. Pavilion Master, tingnan mo dito. May 2 pang disipulo sa ika-7 baitang Ultimate God level dito at marami pang disipulo sa Ultimate God level ang namatay dito. Sa wakas, natuklasan ng isa sa kanilang Patronus ang maraming katawan ng mga disipulo ng Bloodshed Clan sa kabilang panig. Agad namang lumipad si Edward at ang iba pa para tingnan. Sa sobrang galit nila ay nanginginig ang kanilang mga bibig. Sa wakas naiintindihan ko na. Sa wakas ay naalala ko na may isang tao at tiyak na siya ang gumawa nito. Sa sandaling ito, sumigaw ng malakas ang pangalawang elder na tila may naalala. Sino? Agad na tumingin si Edward at ang iba pa kay second elder na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Kapatid ng First Fortress Master. Nakalimutan na ba ninyo na bumalik siya kanina lang? Sinabi niya na nasugatan siya nang pumunta siya sa isang lugar para maghanap ng kayamanan. Nakarete siya sa buong panahon na ito dahil dumaranas siya ng kakaibang lason. Hindi pa namin nakikita ang taong ito hanggang ngayon at sa tingin ko ay siya iyon. Kung tungkol sa sinabi niya na nasugatan siya o may kakaibang poy mula pa noong nakaraan. Sinabi ng pangalawang elder na may ekspresyon sa kanyang mukha na parang naiintindihan niya ang lahat. F*6, siya dapat, Terena, Sect Master. Sabay ba tayong aatake sa 9 Army? Hinigpitin ng unang elder ang kanyang mga kamao at mabangis na sinabi. Gayunpaman, mayroon pa ring mga ingay ng labanan sa loob ng kagubatan na ito. Mukhang napakaraming tao na nanggaling sa abandonadong mundo ang hindi pagganap na napatay. Nagsimulang sumimangot si Edward sa sandaling ito. Bagamat labis din siyang nalungkot sa pagkamatay ng ika-4 na elder, naramdaman niyang napakawalang bahala na direktang salakayin ang siyam na hukbo ngayon. Ang pinakamahalagang punto ay ang 9 Army ay hindi mahina. Hindi sila natatakot sa mga taong iyon noong nakaraan ngunit marami na sa kanilang mga amo ang namatay. Kung sinimulan nila ang isang labanan sa 9 Army ngayon, sila ay magderanas ng malaking pagkatalo kahit na sila ay manalo. Pavilion Master, iyan ay mga taong mababa ang husay sa pakikipaglaban. Bukod pa riyan, maririnig ang kaunting ingay ng pakikipaglaban pagkatapos natin silang patayin nitong 2 hanggang 3 araw. Ano ang kinakatawan nito? Ibig sabihin halos lahat ng taong pumasok sa lugar na ito ay namatay. Hindi nila tayo pinagbantaan gaya ng ginagawa ng 9 Army. Bukod pa riyan, ang ating mga alagad ay hindi maghihiganti sa ika-4 na elder. Galit na sabi ng unang matanda. Lubhang masama ang pakiramdam niya na namatay ang kanyang alagad at matalik na kaibigan. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming Kabanata salamat po. 1814. Si Edward ay inilagay sa isang mahirap na sitwasyon nang sabihin ito ng unang elder. Kailangan niyang aminin na ang 9 Army ay tiyak na tinat sa kanilang laman at matagal na nilang gustong bunutin ang puwersang ito.
Dati, plano nilang direktang patayin ang mga taong ito na pumasok mula sa abandonadong mundo at tiyak na sasali sa laban ng Nine Army dahil miyembro sila ng Anti-Alliance Guard. Tiyak na gagawin nila ito kahit na palabas lang. Lihim na silang nagpaalam sa isa pang puwersa na miyembro ng Alliance Guard na lumapit at tulungan sila. Titiyakin nito na madali nilang maaalis ang Nine Army. Sa pagtingin sa oras, naiintindihan niya na malapit nang dumating ang mga tao ng Sword King Clan at gusto niyang hintayin sila. Gayunpaman, ang unang elder at iba pang miyembro ay galit na galit dahil sa pagkamatay ng ikaapat na elder. Mukhang wala siyang choice bukod sa pag-atake sa Nine Army. Maaari yun ngunit kailangan nating maghanap ng dahilan. Siguradong hindi ito gagana kung wala tayong anumang dahilan para gawin iyon. Napaisip naman si Edward at nakasimangot na sabi, kung tutusin, binisita namin sila at hindi nila kinilala na nagpadala sila ng mga tao para tumulong sa mga pumasok sa lugar. Binigyan ko pa sila ng ultimatum na papatayin ko ang mga taong pinadala nila at dadalhin ko ang mga bungo sa kanila. Makatuwiran kung pupunta tayo sa kanila pagkatapos nating mahuli o mapatay ang kanilang mga tao. Wala nang saysay kung tuwirang gulo natin sila ngayon. Agad na sumagot ang unang elder, anong uri ng patunay ang kailangan natin? Kami, ang Alyansa Guard, at ang Anti-Alliance Guard ay palaging magkasalungat na puwersa. Higit pa rito, hindi kami madalas pumupunta sa punong kayamanan na kagubatan na ito at naghahanap ng mga mahahalagang bagay dito dahil nandito ang siyam na hukbo. Ang lahat ng ito ay para lang hindi namin sila makalaban sa kanila. Sinabi rin ng pangalawang elder, tama, Sect Master. Hindi ba ang pagtanggi nilang umamin sa mga bagay-bagay ay nagpapakita na sila ay natatakot sa atin? Haha, ikaw ay mas malakas kaysa sa kanilang unang Fortress Master ngayon. Kung pupunta tayo ngayon at papatayin ang kanilang unang Fortress Master, matatalo natin sila sa usapin ng kapangyarihan. Bakit kailangan natin ng anumang dahilan? Masasabi lang natin na napatay natin ang ating mga tao ngunit nakita natin ang kanilang bilang ng mga tao na nabigo natin. Nanatiling tahimik si Edward ng ilang segundo bago siya tuluyang tumango. Sige, gawin na lang natin. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis na lumipad ang grupo nila palabas ng gubat at nagpadala ng flare sa langit. Anong nangyayari? Bakit bigla na lang nila tayong tinitipon? Marami sa mga disipulo ng Bloodshed Clan ang nagulat nang makita nila ang flare habang sila ay nakikipaglaban pa rin. Gayunpaman, lumipad pa rin sila hanggang sa langit bago direktang lumabas ng kagubatan. Umuurong ba sila? Maraming tao na muntik nang mapatay ay bahagyang nakahinga nang makitang umatras ang mga disipulo ng Bloodshed Clan. Nagtataka ako kung kumusta si Jack at ang iba pa. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagtipon sa isa sa mga tuktok ng bundok at lahat sila ay nagsasanay sa posisyong nakaupo. Maraming tao ang nakalusot pagkatapos ng ilang araw sa pagsasanay. Ang ilan sa kanila na nasa rurok na yugto ng tunay na antas ng Diyos ay matagumpay ding nakapasok sa unang baitang Ultimate God level pagkatapos nilang makuha ang martial art technique. Dapat ay maayos ang lahat kung walang anumang aksidente, dapat ay nakalusot na muli sila ngayon. Napaisip naman si Helena sabay ngiti. Siguro napino na nila ang mga 3rd grade intermediate na table task kung nagtagumpay silang makalusot muli at ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay tiyak na tumaas ng husto, lalo na si Jack, batay sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sok! Mahirap isipin kung paano siya magiging. Tuwang-tuwa ang puso ni Daniela nang banggitin niya si Jack. Maganda ang mood niya nitong nakaraang 2 araw dahil niyakap siya ni Jack nang magpaalam sila. Kabanata 18:15. Tama. Hindi pa tayo nakakita ng ganoong talentong master. Maraming tao ang nagsimulang tumawa. Sigurado iyan dahil ito ang aking panganay na kapatid. Proud din ang ekspresyon ng mukha ni Randall habang masayang sinabi. Sa wakas nakalusot na ako sa 1st grade Ultimate God level. Sa kasamaang palad, napakahirap talagang abutin ang kapatid ko. Sa tingin ko, imposible ito habang buhay. Tama. Kung hindi tayo binigyan niyang Master Jack ng martial art technique, paano tayo makakalusot sa 1st grade Ultimate God level? Masayang sabi ng isa pang elder ng Tudor family. Tumaas ng 200 taon ang kanyang habang buhay matapos makapasok sa 1st grade Ultimate God level. Ang ganitong pagtaas ng haba ng buhay ay tiyak na panabik para sa isang matandang tulad niya na nasa edad na 70 na. Bukod doon, siya ay nagmukhang mas bata pagkatapos niyang sumibak. Kung gusto ninyong suklian ang kanilang kabaitan, ipaglaban ang inyong buhay sa labanan mamaya. Si Jack at ang iba pa ay binibigyan kami ng mas maraming oras para mas mabilis kaming makalusot gamit ang martial enhancement resources na nakuha namin.
Pagdating ng panahon, sigurado ako na hindi kami makakatakas sa isang mahusay na labanan at wala kaming ideya kung gaano karaming mga miyembro ng Bloodshed Clan ang naruroon. Sai, may 100,000 lang sa paligid namin, ang mga tao ay namatay. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay nagsimulang ngumiti ng mapait. Dapat mayroong ilan sa ating mga tao sa kagubatan sa ibaba ngunit hindi marami. Naniniwala ako na mas maraming tao mula sa mga dagat at ang Cloud Sky Sect ang namatay. Si Young Master Jack at ang iba pa ay hindi nagpaabot ng kanilang tulong sa mga taong ito. Sa aming pagpunta dito, nakita namin ang maraming katawan ng mga disipulo ng Hall of Divine Royal. Ang Hall of Divine Royal at ang Cloud Sky Sect ay maaaring ituring na nawasak. Sabi ni Pavilion Master Harry ng Divine King Sect pagkatapos niyang ngumiti ng mapait. Gayunpaman, ang kagubatan na ito ay medyo malaki. Sigurado akong may halos 10,000 ng kanilang mga tao na nabubuhay pa. Ang maaaring manatiling buhay ay ang mga maswerte o sobrang talino. Ganito ang mundo. Dapat may humigit kumulang 600,000 sa ating mga tao at mula sa mga dagat na pumasok sa lugar na ito. Ngayon, dapat na wala pang 200,000 tao ang nabubuhay na pinagsama ang dalawang puwersa. Bamantong hininga din ang isa sa mga pangalawang klase na aristokratikong Panginoon ng pamilya. Tiningnan niya ang kanyang pamilya at 2,000 tao na lang ang natira sa 10,000 tao na pumasok. Marami sa mga katawan ng miyembro ng kanilang pamilya ang nakahiga sa gubat na ito. Kailangan nating pasalamatan si Young Master Jack para dyan. Kung wala sila, mas marami sa atin ang mamamatay ngayon. Dati, lahat ng tao ay nagpapatayan para makakuha ng mahahalagang kayamanan. Kung hindi tayo aabisuhan ni Young Master Jack, wala pa rin tayong kaalam-alam na may puwersang kilala bilang Alliance Guard sa lugar na ito. At sa ngayon, gusto na nila tayong patayin sa lugar na ito, ang mga taong pumasok. Ang Sect Master ng Supreme Clarity Sect, si Oreo, ay napabuntong hininga din sa matinding panaghoy. Hoy, ang mga ingay ng labanan ay tila tumigil. Ang mga disipulo ng Bloodshed Clan ay tila lumipad palabas ng kagubatan. Tumingin si Venus sa direksyon ng labas ng kagubatan at sinabing may pagtataka sa mukha. Ang mga condensed figure na iyon ay malinaw na mga disipulo ng Bloodshed Clan. Hindi kaya nila planong ipagpatuloy ang pangangaso sa atin dahil iniisip nila na wala na tayong natitira. Natuwa si Harry. Ito ay mahusay. Isang matalinong desisyon ang ginawa ni Jack sa pamamagitan ng paghiling sa amin na maghintay dito. Narinig nila na walang anumang mga ingay na nag-aaway at pagkatapos nilang maghanap ng ilang sandali, binitiwan nila kami dahil akala nila ay wala na kaming lahat. Kabanata 18:16. Ang galing. Talaga bang pinapaalis nila tayo? Tuwang-tuwa ang isang pangatlong klaseng aristokratikong Panginoon ng pamilya na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi na sila hinabol ng Bloodshed Clan. Bagamat si Jack at ang iba pa ay mabilis na nakalusot, napakarami sa kanila ang namatay at hindi gaanong tao ang naiwan. Wala pa rin silang laban sa kalaban ng Bloodshed Clan sa kabila ng pagdami ng mga miyembro sa first grade Ultimate God level. Bukod pa riyan, kahit gaano pa kataas ang husay ni Jack at ng iba pa sa pakikipaglaban, hinding-hindi nila makakalaban ang Bloodshed Clan Masters. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam nila ay mamamatay sila kung magpapatuloy ang labanan, at hindi madaling mabuhay. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mga miyembro ng Bloodshed Clan ay atras sa sandaling ito. Ito ay kakaiba. Bakit lahat sila ay umatras? Nakasimangot din si Ethan, naguguluhan sa nangyari. Pinag-isipan ito ni Sam at sinabing, kahit ano pa iyon, buti na lang at umatras na sila. Malapit na silang maghapon, at hindi na nila itutuloy ang pag-atake nila sa gabi kapag nalampasan natin ang hapon. Anyway, dapat mabilis na pataasin ng lahat ang kanilang galing sa pakikipaglaban kung maaari. Sino ang nakakaalam kung susuko sila o ipagpatuloy ang kanilang pag-atake pagkatapos ng kanilang pag-post? Ang mga nauna ng Gaman ay nanghina sa pag-iisip. Totoong malalagay sila sa mahirap na kalagayan kung ang mga miyembro ng Bloodshed Clan ay atras lamang para magpahinga. Buntong hininga. Si Angus at ang iba pa ay talagang nakakainis. Hindi ba't nangako sila na babalik sila para makiusap para sa atin sa kanilang mga tao at dalhin ang Nine Army dito upang tulungan tayo? Mga miyembro pa rin ba sila ng alyansa? Guard! Bakit hanggang ngayon walang gumagalaw? Ungol ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Cabello, lubos na hindi nasisiyahan. Mukhang malungkot din si Helena. Siguro masyadong malakas ang Bloodshed Clan. Sa tingin ko hindi natin may lalagay ang lahat ng pag-asa natin sa iba. Gayunpaman, kung hindi tayo tutulungan ng mga tao ng Nine Army, wala tayong pag-asa na mabuhay. Isang matandang lalaki mula sa isa sa mga second class na aristokratikong pamilya ang may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha.
Ang Bloodshed Clan ay walang kasing daming tao tulad natin, at marami sa kanila ang namatay sa labanan sa kagubatan, ngunit mas marami silang mga master sa Ultimate God level. Noon, hindi na tayo makakalaban nila. Kung wala ang tulong ng Nine Army, paano natin sila lalabanan? Para tayong matatalo, biglang bumulalas ang isa sa mga miyembro ng Pamilyang Puti, tingnan mo. Tingnan mo, ang mga taong iyon mula sa Bloodshed Clan ay tila lumilipad patungo sa direksyon ng Nine Army. Ito ay mahusay. Sasalakayin ba nila ang siyam na hukbo? Lahat, lumabas tayo sa kagubatan mula sa gilid at lisanin ang sinumpa na lugar na ito. Sa panahong iyon, tanging ang walang hangganang kalangitan ang magiging hangganan natin. Kung ang lahat ay umalis ng hiwalay, naniniwala ako na ang ilan sa atin ay mabubuhay. Tuwang-tuwang mungkahi ng isang kalbong lalaki. Gayunpaman, sinabi ng isa pang lalaki, hindi naman. Hindi tayo masyadong pamilyar sa sitwasyon sa lugar na ito, at hindi ba mas mahirap para sa atin na manatiling buhay kung papasok tayo sa teritoryo ng Alliance Guard? Sinabi ng isa sa mga elder ng Pamilya Wood, hindi na tayo makakaalis ngayon kahit anong mangyari, kailangan nating manatili at hintayin si Young Master Jack at ang iba pa. Kung wala sila, matagal na tayong namatay. Paano tayo makakaalis ng ganoon lang? Higit pa rito, si Young Master Jack ay isang third-grade alchemist, at mabubuhay lamang tayo kung susundin natin siya. Baka lalo tayong lumakas. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 18:17. Tama, makakaalis na kayo kung plano nyo, at malugod naming tinatanggap ang mga gustong manatili, ngunit kung pipiliin ninyong umalis ngayon, huwag mong sisihin ang pamilya naming puti kung hindi ka namin tutulungan kapag nasagasaan mo ang Bloodshed Clan mamaya, sigaw ni Yolanda. Tama, sumama sa isa pang elder ng White Family. Tama si Elder Yolanda, kung may plano kayong umalis ngayon, huwag mag-atubiling gawin iyon. Sa totoo lang, hindi magandang bagay ang pagkakaroon ng napakarami sa atin, at maaaring mabigatan tayo ng ilang tao. Mas magiging madali para sa atin na kumilos sa mas mababang mga tao. Ibinaba ang ulo ng lahat, walang naglakas loob na umalis pagkatapos ng kanilang sinabi. Hindi sila tanga. Kung wala ang tulong ni Jack at ng iba pa, mahihirapan silang mabuhay kahit na umalis sila sa lugar. Higit pa rito, walang nakakaalam kung ang mga miyembro ng Bloodshed Clan ay nagpadala ng ilang mga disipulo upang bantayan ang paligid ng kagubatan. Nang mapansing wala nang nagpipilit, naglakad si Helena at nakangiting sinabi, talagang nananatili kami, ang pamilya Cabello. Kailangang may dahilan kung bakit biglang umatras ang mga tao sa Bloodshed Clan. Paano kung magpwesto sila ng iilan sa kanila na nagbabantay sa paligid ng kagubatan habang naghihintay na makalabas kami? Hindi naman sila tanga. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita si Jack at ang iba pa at bumalik sa wakas. Nako, napakaganda. Bumalik na si Jack at ang iba pa. Natuwa si Venus nang makita silang bumalik. Nag-aalala sila kay Jack at sa kanyang mga kasama dahil naglalakbay ang kanyang ama. Kasama niya, ito ay, syempre, isang mapanlinlang na paglalakbay dahil kailangan nilang makipaglaban sa mga master ng Bloodshed Clan upang bilhin ang iba ng ilang oras. Ito ay mahusay. Lahat ay ligtas. Napangiti rin si Daniela ng sarap. Lumapit si Selena sa kanila at nagmamalasakit na nagtanong, Honey, how are you? Kumusta ang husay mo sa pakikipaglaban ngayon? Hindi ka naman sugatan, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ako sugatan, at maayos na ang lahat. Nasa 7th grade Ultimate God level na ako ngayon, at kaya akong magtanim ng mga 3rd grade intermediate na table task. Ngumiti si Jack at hinawakan ang kamay ni Selena. Namula si Selena nang hawakan niya ang kamay niya in public. She rolled her eyes at Jack shyly bago niya binawi ang kamay niya. Buti naman at walang nangyari sa iyo. Labis kaming nag-aalala nitong mga nakaraang araw, nag-aalala na baka makatagpo ka ng mga master ng Bloodshed Clan. O aking Diyos, isang pampitong baitang antas ng Diyos. Marunong pa rin siyang magtanim ng mga 3rd grade intermediate na table task. Napakaganda. Tama, si Young Master Jack ay tunay na master sa mga masters. Hindi lang siya malakas sa husay sa pakikipaglaban, kundi hindi kapani-paniwalang may kakayahan din siya sa mga tuntunin ng paglilinang ng mga table task. Mukhang hindi siya mahihirapan sa paglilinang ng tableta sa ika-4 na baitang at pag-angat ng spell ng Batang Ginang. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Jack. Talagang nakakatakot ang kanyang pambihirang tagumpay. Haha, tunay na malakas si Young Master Jack. Ano ang ibig mong sabihin, wala kaming nabanggang masters mula sa Bloodshed Clan? Nakilala namin ang isang elder mula sa Bloodshed Clan na nasa 9th grade Ultimate God level, ngunit tinapos siya ni Young Master Jack noon at doon.
Tumawa ng malakas si Kenneth. Higit pa rito, lahat tayo ay nakapasok sa 6th grade Ultimate God level dahil kay Jack. At saka, ang sagradong babae ng Supreme Clarity Sect ay nasa 5th grade Ultimate God level. Kabanata 1818. Paano ito naging posible? Pinatay ni Young Master Jack ang isa sa mga elder ng Bloodshed Clan. Ibig sabihin kaya ni Young Master Jack na labanan ang kanilang sect? Master, ang ilan sa mga miyembro ng mga pamilya ng Anino ay labis na nabigla nang marinig nila ang record ng labanang ito. Ito ay mahusay. Marami kaming mga masters na kasama namin ngayon. Kasama ang mga taong nakalusot sa 1st grade at 2nd grade Ultimate God level dito, kami ay isang medyo solidong miyembro ng team ng Bloodshed Clan na hindi kami madaling pahirapan. Masayang ngumiti si Helena. Ang lahat ay nabuhayan ng loob at panatag, alam na ang ilan sa kanila ay may higit na husay sa pakikipaglaban at nanagawang patayin ni Jack ang isa sa mga matatanda ng Bloodshed Clan. Goodness! Ang aming family master. Ang aming family master ay nasa 6th grade Ultimate God level din. Tuwang-tuwa ang buong pamilya Cabello sa kaalaman, at nanginginig pa ang ilang matatandang lalaki habang nagsasalita. Hindi nila inaasahan na ang kanilang Panginoon sa pamilya, si Alejandro Cabello, ay nakapasok sa antas ng pangibabaw na Diyos sa ika-6 na baitang. Oo, at salamat kay Jack. Kung hindi niya ako binigyan ng pills, hindi ako makakalusot ng ganoon kabilis. Kung maglalagay tayo ng alinman sa mga ganoong tableta sa labas, siguradong mag-aaway ito sa mga master. Tumango si Alejandro, at sa paraan ng pagtingin niya kay Jack, halatang kinilig siya. Kung hindi sila nahuli sa ganitong masalimuot na sitwasyon at nagkaayos na ang lahat, palibhasa'y kakapasok pa lang nila sa kagubatan, gusto niyang pakasalan agad ni Jack ang kanyang anak. Samantala, ang isa sa mga elder ng Supreme Clarity Sect ay tuwang-tuwa na naglakad patungo kay Melody at hinawakan ang kanyang kamay, nagtanong, Sacred Lady, mayroon. Tunay na ba kayong nakapasok sa 5th grade Ultimate God level? Ang mga disipulo ng Supreme Clarity Sect ay tumingin sa kanya ng may mataas na pag-asa, kung saan si Melody ay ngumiti ng mahina at tumango. Oo, at lahat ng ito ay dahil kay Young Master Jack. Hindi lang niya kami niligtas, kundi binigyan pa niya ako ng tableta. Dahil dito nadagdagan ng husto ang aking husay sa pakikipaglaban. Hindi ko alam kung paano ko susuklian ang kabaitan niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumakad si Oreo sa sandaling ito at sumigaw ng malakas, mga disipulo at matatanda ng Supreme Clarity Sect, magtipon at makinig sa akin. Napatingin ang lahat kay Oreo, nagtataka sa nangyayari. Nakangiting walang pakialam si Oreo nang matagumpay niyang nakuha ang atensyon ng lahat. Lahat, makinig kayong mabuti. Mula ngayon, hindi na ako magiging Sect Master ng Supreme Clarity Sect. At itatalaga ko na ngayon si Melody Lawson, ang ating sagradong babae, bilang Sect Master. Siya ang magiging Sect Master mo mula sa sandaling ito. Pavilion Master, ako, hindi ko ito tatanggapin. Mabilis na pabulaan na ni Melody habang papalapit. Pavilion Master, nakalusot ka na sa Ultimate God level, at mayroon ka pang 100 taon na nangunguna sa iyo. Kung makapasok ka sa Soul Pet Rating level sa hinaharap, mas marami kang taon na mauuna sa iyo, kaya hindi mo na kailangang ipasa ang posisyon ng Sect Master sa akin ngayon. Siyempre, nasa katandaan na si Oreo, at inaasahan ng lahat na ipapasa niya kay Melody ang posisyon ng Sect Master sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay dahil nakalusot na siya sa sukdulang antas ng Diyos at mas maraming taon ang nauna sa kanya. Tiyak na magpapatuloy si Oreo sa pagiging Sect Master, ngunit walang sino mang umasa na bababa siya sa sandaling iyon. Umiling si Oreo, isang maliit na ngiti sa kanyang mukha habang iginiit, ang Sect Master ay dapat na isang taong may kakayahan. Ikaw ay bata pa, may talento, at nasa 5th grade Ultimate God level na ngayon. Matagal ko nang gustong ipasa ang posisyon ng Sect Master sa iyo, ngunit hindi ko ginawa iyon dahil ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay hindi sapat na sapat, ako ay hindi pa sapat na lakas, sa pagkakataong ito, hindi mo ako kayang tumanggi. Naiintindihan mo ba? Kabanata 1819. Pagkatapos ay tinawag ni Oreo ang mga miyembro ng Supreme Clarity Sect, yumukod sa inyong bagong Sect Master. Sa pangunguna ng isang elder, ang buong Supreme Clarity Sect ay sumaludo ng malakas, best wishes, new Sect Master, for ascending to the position. Samantala, kinuha ni Oreo ang kanyang Sect Master token at ipinasa kay Melody. Sige, kung ganoon nga, kukunin ko ang mantle ng Sect Master. Sa wakas ay tumango si Melody at kinuha ang token. Mangyaring bumangon, lahat. Kailangan lang nating magsanay ng mabuti ng magkasama sa hinaharap.
Bagamat ang lugar na ito ay isang magandang lugar para sanayin, alam ng lahat na may mga puwersa sa Alliance Guard na sadyang tumuturo sa atin, at maaari tayong harapin ang mas maraming panganib sa hinaharap. Anuman, gaano man karaming tao ang natitira sa ating sekta, umaasa ako na ang lahat ay manatiling nagkakaisa at magtulungan. Napangiti si Oreo sa kasiyahan ng tumayo ang lahat. Pavilion Master Melody, ikaw na ngayon ang Sect Master, hindi na ang sagradong babae ng ating sekta. Maaari mo nang tanggalin ang iyong belo. Kulay pink ang mukha ni Melody sa kahihiyan, bagamat tumango siya bago marahang hinubad ang saplot na suot niya sa loob ng maraming taon. Marami mula sa ibang mga pamilya ang naghihintay na makita ang tunay na hitsura ng sagradong ginang, kaya't lahat sila ay nakatuon sa kagandahang iyon na nakatayo sa unahan. Ang belo ay dahan-dahang itinaas, at isang halos perpektong mukha ang nakita. Napakaganda niya kaya maraming tao ang nagulat. Ang nahihiyang ngiti ng dilag ay lubos na nakakabighani, ngunit ang iba ay nadama lamang niya ng kabanalan at kadalisayan. Halos hindi maisip ng iba ang mga lapastangan sa kanya. Anong kagandahan? Maging si Daniela ay hindi maiwasang mapangiti. Ang kagandahang ito ay maihahambing sa kanilang tatlong magkakapatid. Higit sa lahat, ang kanyang ngiti ay napakalinis, isa na hinding-hindi nila makukuha. Nahihiya habang nakatingin sa kanya ang lahat, agad na iniba ni Melody ang usapan, "Young Master Jack, ano ang susunod nating gagawin?" Mukhang umalis na ang mga bloodshed clan, no? Noong nakatayo kami sa tuktok ng bundok na ito, napansin namin na lumilipad ang mga taong iyon palabas ng kagubatan patungo sa direksyon ng Nine Army. Hindi namin alam kung iniwan nila ang mga pagtitipon ng mga tao sa labas ng kagubatan. Walang pakialam na ngumiti si Jack at tumingin sa kagubatan sa ilalim ng mga ito bago siya nagsalita, mukhang karamihan sa kanila ay nakalabas na sa kagubatan. Kahit na may mga taong naiwan sa labas ng kagubatan, hindi ko akalain na marami sila. Kakayanin natin ang mga taong iyon, at least. Pinag-isipan ito ng isa sa mga Panginoon ng pamilya mula sa pangalawang klaseng aristokratikong pamilya bago tinanong si Jack, kung ganoon, "Young Master Jack, pangunahan ba natin ang ating mga tao at magmadaling lumabas ng kagubatan?" Bukod sa mga taong nanggaling sa dagat, hindi dapat maraming tao ang sumama sa atin sa kagubatan sa ilalim, tama ba? Kung hindi natin papansinin ang mga taong iyon, halos 100 tao ang lumipad sa atin, at halos lahat tayo ay lilipad dito, at sila ay lilipad, aalis na tayo sa lugar na ito. Sumimangot si Jack habang tahimik na pinag-isipan ang lahat bago sumagot, "Wala tayong gagawin ngayon. Tingnan natin kung ano ang plano nilang gawin pagkatapos magtungo sa Nine Army." Ang kagubatan na ito ay isang lugar na puno ng mga kayamanan, at sa tingin ko ang Bloodshed Clan ay matagal nang nagnanais na sakupin ang lugar na ito. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1820. Matagal na nilang plano ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Nash nang marinig iyon. Ang ibig mo bang sabihin ay handa na ang Bloodshed Clan na salakayin ang Nine Army? Tumango si Jack. Sa tingin ko, malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Siguradong marami sa ating mga tao ang napatay nila nitong mga nakaraang araw dahil hindi ito madalas na nangyayari ang mga labanan ngayon. Gayunpaman, wala silang ideya na nailigtas namin ang mga tao sa unahan nila at ipinapalam sa mga tao sa daan na magtago sa lugar na ito. Ang elder mula sa second class na aristokratikong pamilya na nagsalita noon ay lalong natuwa nang marinig niya ito. Tuwang-tuwa siyang nagsalita, "Napakaganda. Maganda ito, Young Master Jack. Kung sasalakayin nila ang Nine Army, gagamitin natin ang pagkakataong ito para makatakas." Tuwang-tuwang tumango ang ilan sa posibleng pagkakataon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging matigas ang ekspresyon ni Jack nang magsimulang magtanong sa lalaki, kung ganoon ang kaso, saan tayo tatakbo? Base sa aking pagkakaintindi, tiyak na ipapadala ng mga puwersa ng Alliance Guard ang kanilang mga sekta o iba pa upang tugisin tayo kung alam nilang marami sa atin ang nakapasok sa lugar na ito. Bukod pa rito, si Ella Levine, na nagsabi sa akin na ang lugar na ito ay nakilala ko kanina, bilang Daxan. Hindi ito kasing laki ni Daxie. Naputol ang ekspresyon ng mukha ng matanda nang marinig ito. Sa una ay naisip niya na ito ay isang independenteng espasyo, medyo malaki. Kailangan lang nilang maghanap ng liblib na espasyo at magtago pagkatapos makatakas mula sa kagubatan, at dahan-dahang mangyayari ang mga bagay pagkatapos. Sa hitsura ng mga bagay, gayunpaman, tila hindi ganoon kadali. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin kung hindi tayo aalis na may napakagandang pagkakataon? Magsisimula ba tayo ng away sa kanila? Napaisip si Alejandro at tumingin kay Jack, halatang nagtataka. Tumango naman si Jack.
Oo, makakalaban natin sila kung magsisimula ang isang labanan. Wala bang sino man sa inyo ang napupuot sa Bloodshed Clan dahil pinatay nila ang napakarami nating mga tao? Hindi ba ninyo naiisip na maghiganti? Naglakas loob silang salakayin ang Nine Army at nangangahulugan ito na sila ay lubos na kumpiyansa. Batay sa alam ko, mayroon lang silang master na nasa first grade penetrating armies at hindi gaanong malakas kaysa sa Nine Armies. Sandaling huminto si Jack bago niya idinagdag, bagaman marami silang napatay sa ating mga tao, marami rin tayong napatay sa kanila, kaya natalo din sila. Makipag-away sa Nine Army sa sandaling ito. Haha, sa totoo lang, magkakatalo ang magkabilang panig. Hindi nila inaasahan na marami sa atin ang natitira dito sa loob ng kagubatan. Kung pupunta tayo ay tiyak na mananalo tayo. Tumanggaw rin si Nash bilang kasiyahan pagkatapos niyang marinig iyon. Siguro alam na ng Nine Army ang nangyayari sa kagubatan, hindi nila maaaring hindi alam. Nabanggit ni Helena na ilan sa kanilang mga nakababata ang nagsabi na babalik sila at ipaalam sa kanilang First Fortress Master. Ibig sabihin, alam nila ang sitwasyon ngunit wala silang ginawa. Ibig sabihin, natatakot din sila sa Bloodshed Clan. Ngumiti ng mapait si Jack. Oo, hindi lang sila natatakot pero medyo makasarili rin sila. Akala namin may sasabihin sila sa kabilang partido o may gagawin, pero sino ang nakakaalam na wala silang ginawa? Pupunta pa ba tayo para tulungan sila? Gusto ko silang patayin. Galit na sigaw ni Venus nang marinig ang lahat. Haha, ang dahilan kung bakit nila ginawa ito ay hindi na mahalaga. Ang pinakamahalaga ay kailangan nating gawin ito kung gusto natin ang kanilang suporta sa hinaharap. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.